Ang main topic ko ngayon mga kababayan is huling oras. No? Huling oras, bakit mabilis sumama ang mundo at ang bunganga ng tao ngayon. No? So, you know what mga kababayan, habang ako ay nagbubulay-bulay dito sa bahay, I couldn't help but think about the current state of our world today. No? Kasi parang bawat buksan natin ang ating mga cellphone or every time you watch the news, puro na lang kaguluhan. No? And our nature is crying out. Nariyan ang mga balita for severe flooding, climate change, no? And unexpected earthquakes in various parts of the world, mga kababayan. And even here in our country, no, sa Philippines. And on top of that, no, the news of killings, di ba? Crimes and social unrest shows that people no longer fear the law, no? Hindi na natatakot ang mga tao sa law, no? Or kahit sa ating Panginoon, mga kababayan. So, all of this chaos is not an accident. I want to let you know that all of this chaos is not an accident. Okay? It is a fulfillment of Bible prophecy. And we are now living in the very last moments of Earth's history, mga kababayan. It is not just nature that is breaking down today. Ang pinakagrabing nasisira sa mga huling araw, mga kababayan, is the morality and the character of humanity. No? The morality and the character of humanity. And where do we see this the most? No? Saan natin ito makikita, mga kababayan? Sa bunganga at sa pananalita ng tao. In the words that come out of our mouths, no? So, let's look at what happened recently to the famous PBBM vlogger, famous influencer, no? Si Mima Alicia, mga kabayan. Daming nagme-message sa akin na i-content ko daw siya, ganito, ganyan. No? But instead of digging out to politics, mga kababayan, ito yung imimensahe ko sa inyo. We also kung paano naging talamak ang kanyang pagiging palamura, the constant cursing of other people, the insults, mga kababayan, and the toxic words coming out of her mouth, diba? Which eventually led to her downfall and being cancelled on social media. So siya na ngayon ang nagpahinga, no? But let's be honest, mga kababayan, kapuso, kapatid, hindi lang naman si Mima Alicia ang ganito, okay? In our generation today, cursing and profanity have become the new normal, no? Sa TikTok, sa Facebook, sa mga online games, no? Bata man o matanda, kulang na lang na gawing bantas o kama ang pagmumura sa bawat pangungusap, mga kababayan. And bad language is being celebrated as cool, no? Cool. While those who speak with purity, mga kababayan, and respect are mocked or called old-fashioned. Gaya ko, daming nagme-message sa akin, mga kababayan, pinapatay. So, this is exactly what Apostle Paul prophesied in 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2, mga kababayan. Ano mang sabi doon? But know this, no? Sabi niya, ngunit unawain mo ito. Sabi saya pa, apan hibalo ikini, that in the last days perilous times will come, no? Na sa huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, and thankful, unholy. Sapagkat, ano sa Tagalog yan? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mga kababayan. Mayayabang, no? Mapagmataas, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, 'di ba? So, mga kababayan, the Bible uses the word blasphemers, no? Blasphemers, mapagtungayaw sa Tagalog or sa Bisaya pa, mampanamas-tamas ba, no? Mampanamas-tamas. So, it literally means, mga kababayan, people who have no control over their tongues, no? Speaking evil against God and against their fellow human beings, no? Ang puso ng tao, mga kababayan, ngayon ay punong-puno ng galit. And because of that, ang lumalabas sa bibig ay puro dumi. Just like what Jesus said in Matthew chapter 12 verse 34, mga kabayan. Anong sabi doon? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sa Tagalog, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsalita ang bibig. Kung sa Bisaya na, sa mga Bisaya people dyan, kay gikan sa kadagaya, sa kasing-kasing musulti ang baba. So mga kababayan, aside from the moral decay, no? Aside from the moral decay, look at the natural disasters happening right now in the Philippines, mga kababayan. Not just in the Philippines, but all around the world. Ang matitinding bagyo, ang mga biglaang lindol, mga kababayan. Jesus warned us about this in Matthew chapter 24, verse 6 to 8. No? So, anong sabi dun? Anong sabi dun? It says there, and you will hear of wars and rumors of wars. Sabi niya, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita ng mga digmaan. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. No? Ang sabi niya, sapagkat titindig ang bansa laban sa bansa. No? And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All this
are the beginning of sorrows, no? At magkakaroon ng mga gutom, mga lindol sa iba't ibang dako, at ang lahat ng mga bagay na ito, mga kababayan, ay pasimula ng mga hirap. So mga kababayan, the phrase beginning of sorrows, pasimula ng mga hirap, or sa Bisaya pa, sinugdanan sa mga kasakit, it refers to labor pains, mga kababayan. The labor contraction of a pregnant mother, no? As the birth of the baby comes closer, mga kababayan, the pain becomes more frequent and more intense, no? So ganyan ang mga sakuna ngayon. They are becoming more frequent and more destructive because this world is groaning under the weight of sin, mga kababayan. And because of this, the warning of Noah's time is repeating today. Repeating today. What happened to Mima Alicia is a strict warning, mga kababayan, to all of us on social media. Diba? Ano man ang sinabi ng Matthew chapter 12 verse 36, mga kababayan? Anong sabi doon? But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Sa Tagalog, anong sabi? Anong Tagalog niyan? At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sa Bisaya pa, mga kababayan, og sultian ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, ang mga tao magatubag sa tagsa kapulong nga walay kapuslanan nga ilang gilitok, no? So, if a worldly influencer, just like Mima Alicia, mga kababayan, can lose everything and fall because of her tongue in front of human eyes, mga kababayan, how much more when we stand before a holy God on Judgment Day? Diba? So, mga kababayan, why are we sharing this today? No? Why are we sharing this today? It is not because of politics, mga kababayan, ha? Why are we sharing this today? Because God has given us a final message of love and warning to the world, mga kababayan. The three angels' messages in Apocalypse chapter 14, verse 6 to 7, mga kababayan. Anong sabi doon? Anong sabi? Open your Bible. Kung may Bible ka dyan, may Bible ako dito. May Bible ako dito. So, eto, palaging sandalan ko, mga kababayan. So, anong sabi doon? Sa Apocalypse chapter 14, verse 6 to 7. Sabi niya, it states there, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea and springs of water. Sabi, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghatol at sumamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. What does Efeso chapter 4 verse 29 instructs us? Unsa may gi-instruct? Ano ang instruction ng Efeso chapter 4 verse 29 sa atin? Anong sabi doon? Huwag lumabas sa inyong bibig ang anumang salitang masama, kundi ang mabuti lang na magiging kapakapakinabang sa ikagagaling upang itulot ang biyaya sa mga nakakarinig. So, yung mga bad words ni Mima Alicia, mga kababayan, hindi yung tugma sa sinabi ng Efeso chapter 4 verse 29. Kasi ang sabi ng Efeso, huwag lumabas sa inyong bibig ang anumang salitang masama, di ba? Kundi ang mabuti na magiging pakinabang sa ikagagaling. Saan man banda sa mga pagmumura ni Mima Alicia ang nakakabuti sa inyo at kapakipakinabang? Saan banda? Di ba? So mga kababayan, mahirap talaga, no? Mahirap talaga. Kaya kailangan natin na we must be part of yung prinsipyo ng Apocalypse chapter 14 verse 12. Anong sabi doon? It says there, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. O sa bibig ni Mima Alicia, saan man banda doon? Saan banda doon ang pag-keep niya sa commandments ng Panginoon? 'Di ba? Saan doon? So, the time is running out, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapuso, mga kapatid. Kasi nga, sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 10, mga kababayan, it says there, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Apan ang adlaw sa Ginoo muabot ingon sa usa ka kawatan. Wa pa kay kaabot ang Ginoo. Wa na. Nalubong na si Alicia. Nasod na posporo, no, si Alicia. Mo na siya, mga kababayan. Don't let the day catch you unprepared with a dirty heart or a dirty mouth, no? Today, i-inspect niyo yung life niyo. Inspect yourself. If you have been speaking bad words, mga kababayan, if you have been spreading hate on social media, balik na kayo sa Panginoon. Balik na. Ask for forgiveness while the door of probation is still open, no? Isuko niyo ang inyong mga puso at ang inyong mga bunganga sa Kanya so He can transform you from the inside out. Alam niyo, mga kababayan, marami akong naririnig na mga PBBM vloggers. Kadalasan talaga mga PBBM vloggers. Mahilig silang magmura eh.
sana mabasa nila, sana narinig nila yung ano ko ngayon, yung message ko ngayon kasi eto para talaga sa kanila. Though may mga Duterte diehard supporters naman dyan na mahilig din magmura. So hinahinay na tayo no, sa pag-change sa sarili natin. Inspect your life mga kababayan. Na kung if you're speaking bad words, if you have been spreading hate on social media, balik na kayo sa kanya. Okay? And thank you so much for joining my live stream today. And may God bless you all today mga kababayan.